family. So ang team naman po natin ngayong gabi ay God-given family throughout our Christian living. At ang topic natin ay embracing the blessings of spiritual family. So kanina sa kanta, narinig natin na tayo ay friend, kaibigan ng ating Panginoon. Ngayon naman, gusto sa atin ipaalam ng Panginoon na hindi lang niya tayo kaibigan o hindi lang kaibigan ang turing niya sa atin. Ang turing niya sa atin ay kanyang pamilya. Magkita natin yan sa Luke 8, verse 19 to 21. Pwede niyo akong samahan na basahin yan. Ayan, nandiyan naman po pala. Yan. Sabi dito, na ngayon, pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid. Pero hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya may nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. At gusto kayong makita. Sumagot si Jesus, ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ikaw ba ay nakikinig at sumusunod sa utos ng Panginoon? Sa kalooban niya? Sa mga sinasabi niya? At kung ganon, malinaw na sinasabi ng kanyang salita, tayo ay kanyang mga ina at kapatid. So tayo ay belong na sa family. Tayo ay Jesus family. At sabi dito, ang gumagawa ng kalooban ng Panginoon ay ang kanyang mga ina at kapatid. So kung inaccept natin bilang personal Lord and Savior ang ating Panginoong Jesus at binigyan niya rin tayo ng kalayaan o karapatan na maging anak ng Diyos. So, hindi lang friend, tayo ay kanyang mga kapatid, ina. Tayo kanyang anak. Itinuring na rin niya tayong anak. Dahil sabi nga sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, palakpakan natin ng Lord dahil tayo ay mga bilong, kaparte ng kanyang family. So, we are Jesus family. At pag-uusapan natin dito yung spiritual family bilang spiritual family ng Panginoon at spiritual family as a church. So gusto ko din i-take yung opportunity na to para pasalamatan ng Panginoon dahil 10 years ko ng spiritual family ang ICF Church. 10 years na ako nung last December at ako po ay bunga ng Christmas party. Di ba may mga nauso, natatakot sila na ayoko umattend ng Christmas party kasi baka sabihin nila, a-attend lang ako pag Christmas party. So why not na i-try natin, di ba? At sa Diyos ang papuri, tuwing Christmas party na lang. At nung in-invite ako nung 2014, December, ng Christmas party nila dito, which kilala ko naman na yung iba dito, mga 3 ata or 4 yung kilala ko. So medyo hindi na ako nahihiya, pero nagulat ako at nag-10 years na nga ako nung last December lang. So 10 years ko na kayong spiritual family. So hoping din syempre na kayo, mga kapatid ko sa pananampalataya ay maging tumagal din. Diba? Tumagal din bilang mananampalataya ng Panginoon, bilang tagasunod ng salita niya, at bilang parte ng spiritual family or ng family ng ating Panginoong Diyos. So bago pa siya mamatay, sinabi na niya sa atin na tayo daw ay tinuturing niya na mga kapatid. At nung namatay siya, ganun din ang turing niya sa atin. So kahit na nagkatawan tao siya, kahit na binaba niya yung sarili niya bilang tao, mula pagka-Diyos hanggang naging tao siya, physical na katawan, sinabi niya ito na ang tinuturing niya sa atin ay mga kapatid niya. Nung namatay naman na siya, nung bumalik na siya sa kanyang trono, ganun din ang sinabi niya sa atin. Yun naman ang sinabi niya na sino daw matumanggap na ng palataya ay mga tinuring niyang kanyang or binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At dahil pare-pareho tayong mga sumusunod, sumasampalataya, naniniwala, nananampalataya, tumanggap sa Panginoon, tayo din ay magkakapamilya na. So yung katabi mo ay iyong spiritual family. So hindi man by blood, di ba? Basta meron kang, sabi nga, ang family ay hindi kailangan na parehas kayo ng DNA para matawag mo siyang family. Basta kung kayo ay may parehas na paniniwala, pananampalataya, or parehas kayo ng mindset, ng goal, pinaglilingkuran, pwede niyong
turingin na family ang isa't isa. So tayo, dahil isa lang naman ang ating pinaniniwalaan, isa lang ang ating pinaglilingkuran, so tayo ay mga magkakapatid sa Panginoon. So syempre may pinagkaiba ang biological sa spiritual family. Ang biological family ay, of course, binubuo siya ng parents, ng mga anak, children, at sinabi na ang mga magulang, alam naman natin na sila ang mga provider sa pamilya. Sila yung nagsusustain ng mga pangangailangan ng kanilang anak, ng kanyang asawa para syempre makakain sila. At yung mga anak ay sila yung mga tinuturing or tayo yung tinuturing na source ng joy, strength ng ating mga magulang. Sabi nga sa Bible, kaligayahan ng magulang ang makita na ang kanyang anak ay mga marurunong. Pero kung ang anak niya ay pasaway, makulit, hindi sumusunod sa Panginoon, ay sakit sa ulo ng kanyang mga magulang. At sa biological family, meron tayong mga kapatid. Kapatid, si ate, si kuya, na kasama natin sa hirap at ginhawa. Sila yung tinuturing natin na una nating mga kalaro. Kasi nung mga kabataan natin, syempre, hindi pa naman tayo agad na-expose sa labas. So, yung mapalad yung may mga kapatid. Kasi na-experience nilang meron silang kalaro. At yung kanilang mga kapatid nga, ang ating itinuring na una nating mga kaibigan. At sabi nga, kung ang pamilya ay wala pang anak, hindi pa sila maituturing na family. Couples pa lang. Kaya kung kayo may mga anak, may magulang, ayan, ang tawag sa atin ay biological or family. At same din siya sa spiritual family. Ang spiritual family naman ay kinukonsist siya ng parents, ng mga siblings, at yung parents na tinutukoy dito sa atin ay, alam niyo na kung sino ang ating parents, kundi ang ating Panginoon Diyos. Dahil sinabi niya kanina na ang mga tumanggap ay ang kanyang mga anak. Binigyan niya ng karapatang maging anak. Sinabi rin niya yan sa Galatia 4:6. Ano po? Sinabi dito, at dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag na tayo sa kanya ng Ama. Kaya pag nagpe-pray tayo, anong una natin madalas binabanggit? Ama. Aking Ama na nasa langit. Kasi binigyan niya na tayo ng, inallowed ng Panginoon na tawagin natin siyang ating Ama. Dahil yun naman yung gusto talaga niya na tawagin natin siyang ating mga ama. So yung mga leaders, pastor, sila din ay pwede nating ituring na mga spiritual father. Kasi gaya ng mga magulang, biological parents, ang nais ng mga magulang ay mapabuti ang kanilang mga anak. Sino bang may gusto, di ba, mapahamak ang kanilang anak? Wala naman. Siguro kung meron man, siya hindi may tuturing na magulang talaga. Baka siya isang isip bata na nagkatawang matanda, pero hindi naman talaga magulang. Kasi hindi niya pinoproteksyonan or minamahal ang kanyang mga anak. So yung mga pastors, leaders, mentor natin, dahil halos same sila ng ating parents na nagkikare sa ating mga spiritual life, sa ating mga personal life, ay maituturing din natin silang mga magulang, spiritual parents. At syempre, kung ang magulang natin biological ay pinapakain tayo ng pagkain, ang ating mga spiritual parents naman ay pinapakain tayo ng Word of God. Kaya pag pinakain tayo ng Word of God, subuin natin, namnamin natin. Ngayon, sorry si Yani kasi. Sabi ni Yani, sineryoso niya tagay-panguya. Ay, praise God naman. Thank you, Yani. Buti ako lang nakakita, no? Tuloy kaya, na-distract tuloy ako. Komedyante talaga to si Yani. So, tama naman, di ba, namnamin mo. Bawat salita ng Panginoon ay namnamin natin kasi ito yung bubusog sa ating spiritual na pangangatawan. Kaya pag binigyan tayo ng spiritual food, tanggapin natin, wag nating nunguyain, tapos dalasahan lang, tapos wala na, dudura mo na, parang iano mo na. Hindi nakakabusog ang ganong bagay. At syempre, pag kami pinakain tayo ng spiritual food, yun nga, namnamin natin, kainin natin, i-digest natin, meditate natin hanggang sa tayo'y mabusog physically.
So, hindi na tayo magugutom. Magutom man tayo siguro after 1 day or 1 hour, 2 hours. So, kain ulit tayo ng Word of God. Kasi hindi naman hindi lang dapat, o kumbaga, hindi lang ang source ng spiritual food natin yung preaching ng pastor. Kundi tayo din mismo yung mag-feed sa sarili natin. Tayo din mismo yung magbabasa ng Word of God. Tayo rin yung mismo na magsisik ng knowledge, ng message sa atin ng Panginoon. So, meron din tayong mga children, tayo yung children ng Panginoon na sumusunod, nakikinig, tumatanggap ng pagtatama. Tayo yung mga anak ng Diyos na nakikinig sa instruction ng Banal na Espiritu kasi ayaw natin na malihis tayo ng landas. O ayaw natin na maiba yung ating buhay sa gusto ng ating magulang na tahakin natin. At syempre, dahil tayong mga children, meron na nga tayong mga spiritual parents, meron din tayong spiritual siblings, mga kapatid. At yun na nga yung ating mga churchmates na kasama nating naglilingkod at nananalangin. Kanina nga nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. So yun yung pinagkaiba ng spiritual family sa biological family. Pero pareho po silang binigay ng ating Panginoon. Parehas yan dinesign ng ating Panginoon. Magkaiba man ng structure, magkaiba man ng tao, kasi iba yung family spiritual parents mo sa spiritual or sa biological father mo, parents mo, pero parehas yan na may purpose and parehas yan importante sa buhay natin. So kung mapalad ang mga tao na kung ang kanyang ang kanyang biological family ay kanya ding spiritual family. Kasi hindi na siya mahihirapan na parang paano pakisamahan. Kaya kumbaga i-honor natin na ang ating mga biological family ay kasama din natin na nagsisimba. Or kung hindi pa man ngayon, at least, di ba, alam natin na meron tayong spiritual family na ibinigay sa atin ng Panginoon para makasama natin habang tayo naglilingkod sa Kanya. At ang ang biological family, ito ay kilala siya bilang importante na social unit. Di ba, alam ko sa elementary naturo na siya eh. Si family ang importante na parang kumbaga siya yung first institution na nagtuturo sa mga tao, sa mga anak para ma-develop yung kanilang skills, yung values nila, yung paniniwala, ma-develop yung kanilang mga behavior, ma-develop yung kanilang mga physical na katawan. At yung parents natin talaga ang pinakauna nating mga teacher. Hindi si ma'am, sir, hindi sila. Sila ay mga secondary lang talaga natin ng mga teacher. Ang first teachers talaga natin ang ating mga parents. At nagiging marunong sila na parents dahil ginagabayan sila na ating parents na nasa langit. Kasi kung hindi sila guided ng ating Ama na nasa langit, hindi nila alam kung paano tayo i-guide. Kaya kumukuha lang talaga sila ng lakas, ng karunungan, ng technique, guidelines, mula sa Panginoon yun. Kaya pasalamatan din natin ang ating mga magulang na una talaga naging ating mga teachers. Kung bakit nandito kayo ngayon, kung bakit nakakilala, or kung bakit meron kayong talent, skills na na-develop dahil yun sa ating mga biological parents and family. At itong spiritual family naman natin ay may malaki din pong factor sa ating buhay. Kung ang biological family is dinedevelop niya yung ating mga social skills, behavior, ito namang spiritual family natin, sila yung mga tao na ginagamit ng Panginoon para ma-i-apply natin yung utos o yung law ng Panginoon. Ano yung law na yon? Yung ibigin natin ang Panginoon at ibigin natin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. So sila ang ginagamit ng Panginoon para matuto tayong magmahal ng totoo. Siyempre, una sa Panginoon, pangalawa na lang sa ating mga kapwa, at pangatlo ang ating mga sarili. So, itong spiritual family natin, dito natin napapakita
yung mga pagmamahal na tinuturo sa atin ng Panginoon. Kasi kung walang family, walang kapwa, 'di ba? Wala kang mapag-expressan ng iyong pagmamahal. Kaya nga may joke nga na sinabi nung sa radyo na gusto daw niya, pangarap niya maging kapwa. Kasi gusto niya lahat ng mga pagpapala or lahat ng mga magandang bagay ay siya yung makatanggap or siya yung makaranas ng ganong bagay. So, sa spiritual family din natin, or sa spiritual family natin natutunan ang salitang repentance. Akala ko dati sa biological family. Pero sa biological family natin, ang itinuturo lang sa atin ay forgiveness. Magpatawad ka, patawad ka. Pag inaway ka ng bata, anong tinuturo sa inyo? Kulitin mo. Minsan sasabihin sa'yo ng magulang mo, hayaan mo na yung bata din yan, huwag mo na pansinin ganyan. So forgive lang. Parang laging sinasabi lang sa atin, patawarin mo na bata din yan, walang amuwang yan, kapwa bata mo, hayaan mo na lang, ganyan. Pero dito sa spiritual family, personally dito ko natutunan by God's grace ang word na repentance. Ano po bang repentance? Ang repentance ay yung total turning to zero, yung babalik ka or hindi mo nagagawin yung isang bagay na ginagawa mong masama. Kasi pag sinabi mo na humingi ka lang ng tawad or mag-forgive ka lang sa Panginoon, sabi mo lang na pinapatawad na kita or patawarin mo na ako, Lord, hiningi ko ng kapatawaran yung kasalanan ko na yan, pero walang repentance, walang pagbabago sa buhay. So sa spiritual family natin, una talagang natutunan yung word na repentance, na kahit na nasaktan ka ng kapwa mo, kahit na nakaranas ka sa kanya ng parang siya yung first heartbreak mo, nagagawa pa rin natin na patawarin siya at mag-move on, tapos magbago na, parang magkaroon na lang ng change of heart na hindi ko siya gagantihan, na hindi ko siya babawian. Kasi magbabago, ayokong gawin sa akin or gawin sa kanya yung ginawa niya sa akin. Kasi ang gusto nga ng Lord is gawan natin ng mabuti ang ating mga kapwa. At sa spiritual family din natin, dito natin unang natututunan kung ano yung ating mga kasalanan. Kung ano yung kasalanan, kung ano yung tama sa mali. Kasi dati, ang alam lang natin ay, yes, pagka ayaw ng magulang or pag hindi pwede, ang sagot ay no. Pero walang explanation kung bakit bawal. Ano sabihin na, huwag kang maglaro dyan. Atras ka dyan, parang mapapahamak ka, or sabihin lang sa'yo na, huwag mo pulutin yan, dirty yan. So, ganun lang yung madalas na sinasabi. Pero sa atin, malalaman natin, alam meron bakit ayaw pulutin. Hindi lang madumi yan. Kundi mapapahamak ka dyan, pwede na pag kinain mo yan, magsasama yung tiyan mo, masisira yung tiyan mo, ma-hospital ka, so maraming paliwanag. So, ganun ang ating spiritual family. Dito natin natututunan na kung ano yung kasalanan at kung ano yung mga tama, mabuti, ano yung bunga kapag ginawa natin yung isang bagay. So maraming bagay ang pwede nating matutunan sa ating spiritual family. At dito rin natin nalalaman kung ano yung pagiging selfishness, sa pagiging ma-pride, kung ano yung paano natin i-deal yung ating mga kasalanan, kung paano tayo magsisimula pag nagkamali or nadapa. So dito natin siya, or dito hinuhubog ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na yan. At ang spiritual family is God's idea. Hindi lang siya binigay ng Panginoon, kundi idea rin ng Panginoon na magkaroon tayo ng spiritual family. At hindi lang din siya idea ng Panginoon, kundi biyaya o regalo rin siya sa atin ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos na kakailanganin natin ng ating spiritual family, lalo na nandito tayo sa mundo. Alam ng banal na Diyos na daranas tayo ng mga pagsubok, ng paghirap, dahil hindi naman talaga tayo exempted sa mga pagsubok, problema, mga financial problem na yan, or mga sakit, o anumang mga unexpected na bagay. So, binigay yan sa atin ng Panginoon kasi alam niya na may blessings or merong gagawin or gagamitin ng Panginoon ang mga spiritual family natin. So, hindi lang yan, masabi lang na may tropa ka sa church,
hindi lang masabi na meron kang makakausap pag nandito ka sa church. May iba na natatakot umattend kasi walang lumalapit sa kanya. May iba naman na parang lagi siya na-OP. So, dinesign yan or idea ng Panginoon yan para kapag meron tayong mga problema, pagsubok sa buhay, ay meron tayong lalapitan. Meron tayong tatakbuhan, meron gagamitin ng Panginoon para sa atin. Kaya embrace natin yung ating mga spiritual family. Hindi man literal yakapin. Pwede namang yakapin yung spiritual family nyo, di ba? Yakapin natin mamaya pagkatapos ng gawain. Kasi maya, ibibigay sa atin ng Panginoon kung ano yung mga blessings na nakukuha natin dahil meron tayong spiritual family. So, malaking tulong sila sa ating Christian life dahil kapag tipong minsan ayaw na nating umattend or nalulungkot ka, nag-aalinlangan ka umattend, may pupunta sa'yo sa bahay, kagaya ni Tita Annalyn, na pupuntahan ka, kakatukin ka, friend, attend na tayo. Yung last time nga may nabalitaan kami na nagrereklamo, di ba? Kasi hindi na daw siya dinadaanan ni Tita Annalyn. So, di ba malaking factor na kapag nakasanayan nila or pagka may mga family tayo na hindi maka-attend, may kanya-kanyang reason. So, malaking factor na yung family niya is parang pinupuntahan siya, dinadalaw siya. So, dahil pinag-usapan natin ating spiritual family, may dalawa lang naman tayong bullets na pag-uusapan kung ano ba yung benefits na nakukuha natin sa ating spiritual family. Pero itong bullets na to ay mahaba. Pero I pray na maunawaan natin kasi tayo yung makakatanggap naman ng benefits na ito. Syempre, kapag benefits yan, ang mga tao ay nagmamadali, tumatakbo pa nga. Lalo na kapag merong ayuda. Lalo na nung mga kailan ba yung Saturday, kumakain kami sa karinderya dyan. Tapos may mga nanay matatanda, 75, isa 70, 80 ata, nag-uusap sila. Tapos yung pera na bibili nila ng ulam ay galing daw sa isang congressman. So, excited, saya-saya nila. Hindi ko nasasabihin kung sino kasi baka sabihin nanganganditato pa ako. Pero kamag-anak siya ng pastor. Basta kilala nyo na din yun. So, ganun, parang alam yung mga tao, pag may mga ayuda, benefits, nagkakandarapa, tuwan-tuwa, hindi naman naghahabol, pangit yung term na yun, pero iba yung pakiramdam kapag ka nakatanggap ng benefits, di ba? Ng benepisyo, ng mga reward or pagpapala. At tayo, ngayon, ay dadamhin natin kung ano yung pagpapala na nakukuha or makukuha natin sa ating spiritual family. So una, ay merong taong magpe-pray sa'yo. Someone will pray for you. Sabi, yung una natin, someone will pray for you, pray for your healing. Basahin natin yung sa James 5:14 hanggang 16. Meron bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay nakakapagpagaling ng may sakit, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. So sa mundo, marami tayong pwedeng tawagin na family. Kasi sabi nga, ang family ay hindi lang naman siya about sa DNA, yung pagiging parehas nyo ng dugo. So, basta parehas kayo ng paniniwala or mga parang mindset goals, family mo na rin yan. So, pwede rin namang may mga company or trabaho na ang treatment nila sa kanilang empleyado ay family. So, pwede nyo silang tawaging work family. Diba? Pero never pa akong nakakita or for 10 years na empleyado, wala pa akong nabalitaan or wala pa akong nakita na isang boss, manager, HR, na kapag ang empleyado nag-sick leave, ay pinupuntahan sa bahay at pinagpipray yung empleyado na yon. So pinag-uusapan po natin ngayon yung benefits na
I believe na tanging mga spiritual family lang natin yung may kayang gumawa. Kasi marami namang kaya tayo i-encourage, i-comfort ng mga biological family natin or ng mga family natin sa work, family sa bahay, family sa school. Actually, dati nga sa mga Jejemons ang daming GC. So may iba't ibang pangalan ng family. May Fambam, may Family Ghost, mga ganon. So lalo na pag friendly ka, ang dami mong family. Kahit na hindi mo kilala, kahit nasa malayong lugar, tapos makikita mo yung GC mo, ang daming pangalan na family, may family, ganyan, pero hindi mo na taga-family. So maraming tayong pwedeng ituring na family, pero I believe na ito ay binigay din sa akin ng Panginoon na only spiritual family lang natin ang may kayang mag-pray para sa atin. Una, yung kagalingan. Kasi sabi ko nga sa inyo, matagal na akong empleyado, HR ako, wala pa akong empleyado, katrabaho na nag-sick leave, pinuntahan ko at pinag-pray ko. Or wala pa akong naging boss, manager, or head, superior, na nagsabi sa akin na, anong prayer request mo? Or anong pagpipray kita? Wala pa ako na-encounter. Siguro kung meron sa inyo, meron po ba? Mapalad kung meron, di ba? Pero ako, personally, never pa ako naka-encounter ng families, o work family, kaibigan, na nag-pray para sa akin. Pero itong church family ko na ito, ang dami, lagi, every Wednesday, nagtatanong ng prayer request mo. Anong prayer request mo? Anong prayer request mo, kapatid? Di ba? Tapos meron pa tayo every Wednesday na pag pagpipray mo nasa kanan mo, pagpipray mo nasa kaliwa mo. Tapos tayo yung nagpipray ng bansa, ng protection sa government, nagpipray para magkaroon ng kaayusan ng ating itong lugar natin. So, spiritual family pa lang ang aking na-encounter na kayang mag-pray para sa atin. Lalo na itong kapag meron tayong mga sakit. Kaya kapatid, kapag tayo ay hinihingan ng prayer request, huwag kayo mahiya. Libre lang po yun. Kasi ayun talaga ang ating parte bilang spiritual family. Ang ipag-pray ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Lalo na kapag sila ay may mga sakit. Ang kailangan lang natin gawin, syempre, ipatawag sila. Dahil kung hindi natin sila ipapatawag, hindi nila malalaman na may sakit tayo, di ba? Kaya meron din dyan sinabi na ipatawag natin ang ating, ipatawag ang namumuno na iglesia, o yung pastor, leaders, or kung sino man na sa tingin nyo ang hinihipo or binibigay sa inyo ng Panginoon na tawagin nyo para ipag-pray kayo. Kasi hindi lang naman din yan kung sino lang yung head ng church, yung pastor, kahit sino, basta sa tingin nyo na binibigay sa inyo ng Panginoon na gagamitin niya para ipanalangin kayo, ipatawag ninyo. Kaya may mga, minsan na naguguluhan ako, dati nagtataka ako kay pastor, pagka meron kaming mga kapatid sa pananampalataya na hospital, ordinaryong sakit lang naman, tataka ako bakit pupuntahan namin kahit gabi, alas 10 na, 11 na, minsan mga ganon. Pupuntahan niya, parang imbis na itulog na lang sana namin kasi oras na ng tulog yun. Pero dito ko natutunan na ito yung gagawin. Ito yung calling sa atin ng ating Panginoon bilang kanyang spiritual family. Ipag-pray natin yung may mga sakit. Kaya again, kapag may gusto kayo panalangin, at parang kagaya ni Sis Jonomy, actually, siya yung laging nagme-message sa akin. Ewan ko rin sa inyo, sa mga ibang leaders, nagme-message siya ng, Sis, pag-pray mo naman si Jiho, di ba? Minsan si Jewel, kasi daw may lagnat, ganyan. So, ako naniniwala ko na hindi dahil sa, parang ginagamit niya kaming anting-anting. Parang inisip niya, ay pag-pray ka lang, siya mag-pray lang kasi pastor to, ganyan. So, hindi. Naniniwala siya na may kapangyarihan ang panalangin na may pananampalataya. Kaya, siya madalas na nagme-message sa akin na, sis, ganyan-ganyan. So, sasabihin ko naman sa kanya,
Okay sis, in Jesus name, be healed, ganyan-ganyan. So, ayun, bilang parte ng ating spiritual family, hindi siya obligasyon pero dapat natin siyang gawin bilang pagtugon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kasi pag-iisipin natin na obligasyon to, mabigat. Parang iisipin ng mga tao na kailangan kapag pinag-pray mo siya, may kapalit na 1K. Okay, may kapalit na Pentecostal, gano'n. So, hindi po siya ganon. Ang pagpe-pray ay libre po siyang ibinibigay ng mga kapatid natin sa pananampalataya. So, hindi po kami nanghihingi ng any amount para malapitan nyo or matawag nyo. One call away lang. Just one call away. Text nyo lang si pastor, sino man yung mga leaders na naiisip nyo, nakikita nyo, or malapit sa bahay nyo na pwedeng mag-pray sa inyo. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na lapitan sila. Magsabi kayo sa kanila ng kanilang, inyong panalangin dahil, kumbaga, joy din namin, kaligayahan din namin na meron kaming kapatid sa pananampalataya na lumalapit sa amin, na nagtitiwala, na, kumbaga, na naniniwala na kasama namin sila or kasama nila kami sa hirap man or ginhawa. So, blessings po na merong nagpe-pray para sa atin. Blessings po na may kasama tayo na nanalangin, lalo na kapag tingin natin ay wala nang gamot sa sakit ng tao na yun. Na iniisip na lang natin, wala nang gamot, wala nang doktor ang nakakapagpagaling sa kanya. Blessing na merong kapatid na lalapit sa'yo, pupunta sa'yo, na sasabihin sa'yo, kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang matakot. Mayroon na po bang nag-pray para sa inyo ng ganong bagay? Pinag-pray na po ba kayo at kayo ay gumaling? I believe oo, kasi nandito po kayo sa church. Dahil wala namang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. So, pag-pray natin yung kapatid natin na may karamdaman. Pag-pray natin sila. Pag-pray natin, puntahan natin, lapitan natin. Kung nakikitaan natin sila na parang nanghihina, physically, baka it's a sign na kailangan natin silang ipag-pray. At kaya tayo may prayer meeting. Inano ko lang yung prayer meeting. Kasi ayun talaga yung isa sa palatandaan na ang simbahan ay may care sa bawat isa. Ang ipanalangin yung bawat isa. Huwag po kayong mahiya umattend ng ating prayer meeting. Hindi po siya matagal. Hindi po siya parang nonsense lang na nakaupo ka, makikinig ka sa bawat sasabihin ng iba. Kasi madalas doon naman din talaga tayo kumukuha ng lakas sa mga kapatiran natin na nakakaranas din ng pagsubok. Minsan kagaya ng pagsubok natin. Tapos pag nalaman natin na may kaparehas pala tayo, mararamdaman natin na may kakampi or may kasama tayo. So, ayun po ang una na pagpapala or blessings kapag tayo may spiritual family. Meron pong magpe-pray sa inyo, magpe-pray para sa kagalingan nyo. Hindi lang kagalingan physical po yan, kundi kagalingan din mentally, emotionally, or kahit man social. At yung sa akin nga, yung sa mental ko nga, yung last year na diagnose ako, pero hindi siya totally, kumbaga hindi ko siya kiniklaim kasi hindi naman siya totally, parang hindi siya proper na parang yung exam or parang basta mga psychological, pero yun nga na-diagnose ako last year. Pero anong ginawa ko noon? Nagpa-pray ako sa mga kapatid sa pananampalataya. At ngayon naman nakikita nyo, di ba? Nandito ako sa church. Yan, nakatayo ako sa harapan nyo. Hindi ako na hihiya na sabihin ang bagay na yun kasi doon nakikita yung kabutihan ng Panginoon na kahit na meron kang pagsubok or meron kang parang bumaba, may kaaway na pinipilit ka na parang pabagsakin or pinipilit ka na
wag gawin yung pagkatawag ng Panginoon sa'yo. Pag nakita niya, nagtiwala ka lang sa Panginoon, ako kasi lagi ako nagtitiwala lang kay Lord eh. At kung nga, lagi ko sinasabi na, parang ironic na sa akin, napunta yung ganung sakit. Ano yun, OCD. Hindi naman siya malala, ano lang siya, parang may mga repetitive behaviors lang naman ako. Kasi dati pa talaga bata pa ako, may ganun na ako. So parang, ayun yung reason kung bakit ako nag-take ng psychology. Tapos, kasi parang gusto ko malaman, ganyan ko ano yun. So, nung nalaman ko nung college na ako, nung nag-aaral na ako, nawala. So, parang hindi ko siya kasi may mga close ako na mga professor ko eh. So, parang nung nag-college na ako, hindi ko naramdaman. Parang nawala na siya, hindi ko na napansin. So, hindi ko na siya nilapit dun sa professor ko kasi nga parang feel ko okay naman ako. Baka dala lang ng family problem or family or parang environment. So, may mga, kaya sabi ko, hinayaan ko lang. Hanggang sa, yun nga, nung ikasal na ako, sabi ko, ayokong pumasok sa isang relasyon or sa isang long-term commitment, lalo na mag-aanak kami, magkakaroon ako ng anak, na meron akong iniisip na problema. Kasi nga, syempre, gusto natin lagi may sagot. Amen po ba? Kapag may tanong ka, gusto mo na may sagot agad lagi. So, sa akin nga lang, ang tagal. Ang tagal niyang nasagot. Kaya nung naglakas ako ng loob na consult sa professor ko. Kasama ko pa si pastor no, naka-online kami. Pero nasa gilid lang naman siya. Tapos, kinento ko dun sa sa professor ko, ganyan-ganyan. Tapos, kinonfirm nga niya yung bagay na yon. So, yun nangyari na sabi ko, noong una, syempre, mabigat, masakit. Parang hindi ako makapaniwala. Lalo na yung mga tao, sinasabi pa naman nila, ang Kristyano daw dapat hindi tinatablan ng mga ganong sakit, mga malala. Ako naniwala ko na may protection tayo ng Panginoon eh. Pero hindi tayo exempted kasi nasa mundo pa tayo. Ang lamang lang natin sa mga unbelievers na merong mga ganong sakit is hindi nila alam sino nilalapitan nila. Hindi nila alam yung sagot. Hindi nila alam may Diyos na nagkokontrol ng lahat ng bagay. At pinagpapasalamat ko kasi alam ko, binigay sa akin ng Lord yung kasagutan na yon. So, nangyari nga, nalaman ko yung bagay na yon. Umiyak lang ako buong araw ata noon dito, nagmumukmuk ako noon. Tapos sabi ko, parang pinaparealize sa akin ng Panginoon na mapalad ka pa rin kasi hindi siya nangyari. Parang sa akin lang, parang mapalad ako na hindi nangyari sa family ko yon, sa kapatid ko, sa magulang ko. Kasi naniniwala ko na hindi nila kakayanin eh. Kasi naniniwala ko na kayanin man nila pero matagal silang makaka-recover. Kasi hindi pa sila totally nakakakilala sa Panginoon. Pero sabi ko, Lord, salamat pa rin Panginoon. Sabi ko, grabe, ironic ko, no? Ikaw lang yung may sakit. Ikaw pa yung na parang inisip mo na hindi, parang napapasalamat ka na ikaw, na hindi yung magulang mo or yung kapatid mo. Pero sabi nga, sa Diyos pa rin papuri kasi by God's grace kung bakit nga nangyayari yun. Sabi ko, thank God pa din kasi despite na pilit akong kinokorap ng kaaway yung mind ko. Ano yun eh, parang ang cause niya is anxiety, ganun. Hindi naman ako nag-anxiety. Hindi naman ako ng mga problema sa future ko. Kasi sabi ko nga sa last Friday na youth message yung future natin is secured na by God eh. Naniwala ko secured ng future ko eh. Pero again nga, dahil nandito pa tayo sa mundo, nandito pa ako sa mundo, meron talagang kaaway, andyan ang kaaway, kinokorap niya talaga yung isip natin, pinipilit niya ako na pabagsakin, na huwag maniwala sa Panginoon. Pag nangyari kasi na ako, sa pamilya ko mismo, ako mismo yung parang makita nila ako na bumagsak, baka lalong di sila maniwala sa Panginoon, o lalo silang hindi maniwala na buhay ang Panginoon. Kaya ngayon, sa Diyos ang papuri kasi masasabi ko na totoo ang Panginoon, na kayang niyang pagalingin ang lahat ng uri ng mga sakit. At ginawa ko, nagpa-pray ako sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Kasama ko sila, kasama ko kayo na nag-pray sa akin. May lumalapit sa Ate Janet, sis, ganyan, nakita ka sa panaginip ko, ganyan siya. Tapos pag-pray kita, ganyan. Tapos, meron pa dito lumapit sa akin, si Irish ata yun, sabi na parang na-vision nga din daw niya na may ginagawa daw ako ganyan. So, ginawa niya, pinag-pray ako. Di ba imagine, kapag pumapasok ka sa isip ng isang tao, pinag-pray ka niya. Pag may pumasok po sa isip niyo na isang tao na out of nowhere,
nais ng Diyos na ipag-pray mo sila. Kasi baka mamaya, meron silang pinagdadaanan na mabigat, ay pagsubok sila na ang gusto ng Lord, ikaw ang gamitin para ipag-pray sila. Kaya ipag-pray po natin yung mga tao na nakakasama natin. Kaya salamat sa mga prayer nyo. Gusto ko magpa-second opinion talaga actually. Nung last week ata, kasama ko yung mama ko sa metro. So nagpa-check up din kasi siya. Ay, kung gusto ko magpa-check up din sana ulit, parang i-confirm lang ganyan-ganyan. Buti wala akong pera. Kasi 1.5 po ang psychological exam or test or check up. Ang iba, 2.5. Sabi ko, wag na. Sasayangin ko pa yung 1.5 ko, kain na lang namin. Para inisip ko, basta ako, sigurado ako. Kasi, parang inisip ko ako, I can live naman Kumbaga, nabubuhay pa rin naman ako ang mga tao na nangangailangan talaga ng medical attention, syempre yung kumbaga yung dysfunction or hindi na nagpa-function sa social niya, ako nakakatayo pa naman ako, interact pa rin naman ako sa tao, nakakapag-work nga ako. So sabi ko hindi muna siguro. Priority ko na lang siguro yung mas mahalagang bagay kaysa doon. Kumbaga, naniniwala naman ako na pinagaling na ako ng Panginoon At kayo din ay pagagalingin ng Panginoon kung kayo po ay may mga karamdaman. Palakpakan po natin ng Panginoon. At pangalawa, ang blessings na makukuha natin sa spiritual family natin ay merong magpe-pray for your spiritual growth. May magpe-pray para sa mas makilala mo pa ang Panginoon. May magpipray para sa iyo para mas lalong lumalim yung pagkilala mo sa Kanya. At sabi sa Colossians 1:9-10, 1-9 lang pala yan. Kaya nga mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayo ipinapanalangin. Si Paul po nagsasalita dito, hiniling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawang mula sa banal na Espiritu para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Nung nabalitaan ni Paul yung nangyari sa mga taga-Colossians na nakakilala sa Panginoon, kasi siya yung nag-share ng Word of God sa mga taga-Colossians, yung natapos na yung mission niya dyan sa Colossians, pumunta na siya sa ibang lugar. At nung nasa ibang lugar siya, nabalitaan niya na yung mga taga-Colossians ay tumanggap, nanampalataya sa Panginoon, kumikilala na rin sila, naglilingkod na rin sila sa Panginoon at pinalalangin, kahit na alam niya na nakakilala ng mga tao na yon, pinag-pray pa rin niya na itong mga tao na to ay mas lalong magpatuloy sa pananampalataya nila sa Panginoon. Na mas lalong lumalim, makakilala, mas lalo nilang makilala ang Panginoon sa buhay nila. At tanging mga spiritual, healthy, or mature lang ang makakapag-pray sa'yo ng ganong bagay na yon. Hindi tayo mapag-pray ng isang tao kung hindi siya spiritually healthy. Kasi kung siya ay hindi spiritually healthy, wala siyang pananampalataya o hindi niya kinikilala ang Panginoon, ano ang may impart niya sa'yo? Baka may impart niya na huwag ka na ding maniwala. Nakakatakot yun, delikado yun. Kaya etong spiritual family natin, na nakakasama natin ngayon, pinagpipray or patuloy na pinagpipray po rin talaga namin na kayo po ay mas lumalim ang pananampalataya niyo sa Panginoon. Ayaw lang namin na tumanggap kayo sa Panginoon, umatan kayo ng isang beses, nakarinig ng salita ng Panginoon, tapos wala na. Nais din po namin talaga na kayo mismo ay yung makaranas ng God's grace, makaranas nung kumbaga ng kadakilaan ng Panginoon. Kasi na-encounter din namin po yun, naranasan namin ang pag-ibig ng Panginoon, gusto rin namin po maranasan nyo yun. Kaya kahit na nakikita namin kayo sa every Sunday, sinasama pa rin po namin kayo sa panalangin, pinagpipray po kayo ng kapatid natin sa pananampalataya na magpatuloy po tayo sa paglilingkod natin. Na kahit na may pagsubok, lalo na Monday to Saturday, hindi namin kayo kasama, hindi natin kasama yung isa't isa, di ba? Nasa work, nasa church, nasa school, may mga kanya-kanyang ginagawa, maaaring maapektuhan ng kaaway ang ating isipan. Kaya bilang mga kapatid yung sa pananampalataya, kagaya ni Pablo, dalangin din po namin
na magpatuloy at mas makilala nyo ang Panginoon. Na kayo mismo ang sumaliksik or kayo mismo ang mag-desire na malaman kung sino ba talaga ang ating Panginoong Diyos. At walang magde-desire sa atin na maging spiritually okay tayo kung hindi sila spiritually okay. Parang kaibigan lang yan, di ba? Ang mabuting kaibigan, ang gusto niya sa kaibigan niya ay mapabuti. At ganun din po ang mga spiritual family nyo na healthy, mature, okay. Ang gusto lang namin din po ay ang maging mature po kayo sa Panginoon. Hindi matuturing na family ang isang grupo kapag ang desire niya ay kapahamakan ng tao. Baka ano lang yan, extra lang yan sa movie. Dumaan lang yan sa buhay mo. Which is may nangyayaring ganon. Ang dami nating nakikilala sa church. Pumapasok, dumarating, nawawala bigla. Tatagal lang ng isang linggo, isang buwan, isang taon, tapos magugulat ka, wala na. So, maaaring dumaan lang yun, pero kunin natin yung mga bagay na natutunan natin sa kanila. Siyempre, bilang kapatid pa rin naman nila sa pananampalataya, pag-pray pa rin natin sila kung nasaan man sila. Pag-pray natin na kahit dumayo sila, na hindi na sila nandito sa Manila, sa Tondo, ay magpatuloy pa din yung pagkilala nila sa Panginoon. So, tayo, ang tunay na may malasakit, na gustong makakilala or lumalim pa ang ating pananampalataya, pagkilala sa Panginoon. Dahil may 4 na klase ng tao na pagdating sa panalangin, yung una, syempre, nananalangin siya para lang sa sarili niya. Kumbaga, dahil ang mundo ay me. Kumbaga, me-oriented na walang ibang inisip. Hindi naman tayo, may mga tao na puro sarili lang talaga. So, I pray for myself, I pray for me, na gumaling ako, I pray for me, na pagpalain ako, i-bless ako ng Lord, I pray for me, na yumaman ako, puro sarili lang. At yung pangalawang klase ng tao ay hindi naniniwala sa panalangin. Kaya, ginagawa nila ay ginagawang katatawanan yung panalangin. Kasi hindi nga sila naniniwala sa panalangin. At yung pangatlo naman ay hindi marunong manalangin. Kumbaga, yung sarili nga nila, hindi nila mapag-pray. Ibang tao pa kaya? Pero may pang-4 na klase ng tao nang nagdadasal. Ayun yung marunong mag-pray, pinagpipray ang kanyang kapwa, pinagpipray ang sarili niya, at naniniwala sa panalangin. Sino po tayo sa 4 na yon? Doon tayo syempre sa pang-4. Siguro, hindi pa kompleto, pwedeng naniniwala tayo sa panalangin, marunong tayo mag-pray, pinagpipray natin sarili, pero hindi pa natin mapag-pray yung ibang tao. Pero, ito yung gusto ng Lord, or pinapaalala sa atin na pag-pray mo simula ngayong gabi, ipag-pray na natin ang ating spiritual family. Dahil tayo rin naman, kapag pinag-pray nila, ay nakakatanggap tayo ng pagpapala. Sabi, those who bless you, kumbaga i-bless ng Panginoon. So kung binibless ka ng kapatid mo binibless mo yung kapatid mo sa pamamagitan ng pagpe-pray sa kanila, babalik sa iyo ng Panginoon ng pagpapala. So let's pray for one another. Tinatawagan tayo ng Panginoon na pag-pray natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya dahil tayo nga ay spiritual family. Huwag tayong manawa na ipanalangin, mag-pray para sa isa't isa. At pangalawa na benefits na makukuha natin sa ating bilang parte ng spiritual family ay meron tayo or someone will worship with you. May kasama ka na maglilingkod or sasamba, magpupuri sa Panginoon. Again, personally, I believe na hindi ito nagagawa or hindi ito magagawa ng ating family outside the church, yung makasama natin sila na magsamba, magpuri, maglingkod sa Panginoon. Kasi nga, at first, hindi sila naniniwala sa Panginoon.
tayo yung mga naniniwala, nananampalataya, so tayo yung mga magkakasama na naglilingkod or sumasamba sa Panginoon. Basahin muna natin yung Psalms 86, 9-10. Ay, hindi ko pa nalagay, no? Ang lahat ng bansa na ginawa nyo ay lalapit at sasamba sa inyo. Purihin nila ang inyong pangalan. Kasama tayo. Dahil makapangyarihan kayo at ang mga gawa nyo ay kahanga-hanga, kayo na iisang Diyos. Acts 2:47. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. At tinutukoy dito ay yung mga believers, mga naniniwala sa Panginoon. Nagustuhan sila ng lahat ng tao, araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang nililigtas. Ang ginagawa po natin ay, yung ginawa natin, ang tawag po doon ay congregational worship. So may mga personal worship tayo sa Panginoon, lalo na pag nasa bahay tayo, nagpipray, nagbabasa ng Word of God, after nun, nag-worship tayo, di ba? Personal worship ang tawag doon. Pero yung kaninang ginawa natin ay congregational worship. Ibig sabihin, may kasama tayo, kasama natin yung ating spiritual family na nagpipray, na nag-worship sa Panginoon. At ayon sa pag-aaral, kapag kumakanta daw ang tao na magkakasama, nafe-feel nila or lalo silang sumasaya. At ito daw ay naglalast, hindi lang siya Sunday. Kumbaga, pag nag-worship ka, kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya, yung worship na yon ay hindi lang ngayong Sunday. Hindi lang natin siya naaalala or hindi lang natin na-worship ang Panginoon ng Sunday kasi naglalas siya, parang tumatatak sa isip natin, sa puso natin, yung worship o merema, yung pag-worship natin ng sama-sama. So, itong sabi na sa pag-aaral na itong pag kumakanta tayo as a group o yung congregational worship na ginagawa natin, nakakapag-boost din daw or nakakapagtanggal, alis daw ito ng stress at nakakapag-boost ng happiness. Naranasan niyo po ba yung kanina? Is God. Kaya sana, abutan natin lagi yung yung praise and worship. Kaya huwag kayong papahuli, kapatid. Sayang, kapag hindi nyo naabutan yung praise and worship. Kasi, ayon po ito sa pag-aaral Kumbaga na check nila or nag-service sila, nag-test sila, at napatunayan talaga nila na kapag sama-samang kumakanta, umaawit, lalo na kung para sa Panginoon yun, nawawala, natatanggal, nababawasan daw yung mga stress ng tao at napapalitan ng kasiyahan. Mas lalong sumasaya. At hindi lang siya pang Sunday, kapag kang praise and worship natin ay tumagos sa puso natin, hanggang buong linggo, ayun na yung lagi nating kinakanta. Amen? May tawag nga dyan LSS, Last Song Syndrome. Pagka kinanta ngayong Sunday, yung last Sunday nga last na Sunday yung kantang When I Think About You, When I Think About the Lord, When I Think About the Lord. Alam niyo ba di ba nung Sunday, umattend kami ng Sunday, ayun yung kinanta ng song leader natin, si Sir Mariela. Hanggang dumating kami ng kinagabihan sa ibang church, kasi na-invite nga kami ni Pastor. Siya lang pala, sumama lang ako. Tapos, hanggang nasa na kami, nung Monday na nasa Rizal na kami, hanggang mag-uwian kami, ayun yung tugtog namin. So, paulit-ulit na nagpe-play sa namin, sa isip namin, tapos minapatugtog namin sa sasakyan. So, kanina din. Ako din, yung kahapon din, habang nag-aaral din ako. Kumbaga, totoo, na kapag nag-worship ka, kasama ang iyong kapatid sa pananampalataya, yung spiritual family mo, yung praise and worship na ginagawa natin ay hindi lang siya tumatagal ng 1 oras, 1 araw. Pag nakinig ka ng mga kanta or concert ng mga Bamboo or Razorhead, mga luma ilang mga alam ko makakalimutan mo din yan. Pero nung umatan kami nung Hillsong, anong taon nga yun, Direk? 2018? Yung Hillsong, wala pa si Direk. Hanggang ngayon, naaalala namin yung feeling na nakakinig kami or naka-attend kami ng concert ng Hillsong. So, di ba hanggang ngayon?
Pag nakikita namin yung post na, yung nag-share siya yung memory, mag-ano kami ni Pastor, mag-uusap kami. Sabi namin, ang sarap noon, nakakamiss. Tapos, may nakakatawa pang pangyayari doon kasi ang ticket namin ay Gen Ad lang. General admission. Doon kami sa dulo. Napunta kami sa middle, sa gitna. So, mas malapit kami ng konti doon sa sa stage. So, kung bakit kami napunta doon, nakakayaman, pero hindi kami nandaya. Pero, blessing na lang kasi na open yung, open yung gate. Open yung gate na, no? Kumbaga, ito yung pwesto namin, dito kami, tapos may parang partition siya, di ba? Para doon ka sa isang pwesto. So, naka-open siya, walang bantay. Tapos, tumawid kami ng ganon. Napunta kami sa gitna. So, wala naman sumita sa amin kasi walang mga bantay. O, di ba? Blessing. Itinake namin yung opportunity na mapunta kami doon sa malapit-lapit ng konti. So, hanggang ngayon, naalala namin yung kalokohan, charot. Naalala namin yung praise and worship. Ang ganda ng boses ni Taya. Taya Smith. Alam ko, kilala nyo na yun. Kilala niyo si Taya, no? Boses ko siya. Ay, di, joke lang. Ang ganda ng boses niya. Tapos, yung kinanta pa niya yung sikat ng panahon na yon. So, every time na nakikita namin siya, nakikita ko siya na nagma-My Day or yung sa Facebook memory nga, namin yung yung kanta, tapos yung feelings, yung memory nga na-encounter namin nung araw na yon. So, tumagal siya ng ilang taon. Sample, mamaya na. At si Alpine yung nakasama kasi wala siya dito. So, 4 lang kami noon. So, di ba, ganun ang worship. Kapag nakita mo, or marami kayong mananampalatay na umaawit sa Panginoon, nakaka-boost ng pakiramdam, na mafe-feel mo na, ay, ang daming naniniwala sa Panginoon. Ang dami ko palang kapatid sa Panginoon na kaparehas ko na nagtitiwala sa Diyos. So kapag may problema ka, makita mo lang sila na naniniwala, maapektuhan ka rin nila ng kanilang pananampalataya. Pero hindi tayo nakabase sa faith ng iba. Okay po? Pero yung makita lang natin sila na kasama natin, nakapag-boost siya ng confidence na maniwala ka rin sa Panginoon. Kasi itong ang 10,000 tao na to, naniniwala na may Diyos, ikaw pa kaya? Tayo din ay maniwala. Kaya ganun ang ating, ayun ang pagpapala na pwede natin makuha, ang magkaroon ng kasama ng nag-worship sa ating Panginoon. At yung worship, paalala lang na ang ibig sabihin po nito ay kumbaga pinaniniwalaan or binibigay mo yung highest glory and honor sa Panginoon. Kasi sabi kung sino ang iyong binavalue or sino ang iyong minamahal o sino ang nagbibigay sa'yo ng confidence, ng security, ay siyang iyong wino-worship. Pero dahil tayo po ay iisa lang naman ang pinaniniwalaan natin na nagbibigay ng security, ng purpose sa buhay natin, ng significance, iisa lang naman yung Diyos na vina-value natin sa church, pinaniniwalaan, pinanampalataya at minamahal. So sama-sama, or ayun yung act of worship natin sa Panginoon. At ang act of worship ay hindi lang din siya yung pag-awit, pagkanta, pwede rin yung pamamahinga sa araw ng Sunday. Act of worship din po ang ating ginagawa kapag tayo ay nagpapahinga sa presensya ng Panginoon. Hindi man pahinga, hindi literal tulog, itong pag-attend natin, pagpunta, paglaan ng oras, effort, ay isang act of worship natin sa Panginoon dahil instead na tayo ay pumunta sa ibang lugar, mas pinili natin na umattend sa gawain niya o makakinig. Dahil may ibang family tayo, work, friends, family, na pwede tayong ayain na pumunta, magpahinga sa hotel, sa mall, kumain sa labas. Pero itong spiritual family natin ay sasamahan tayo na umattend, magpahinga sa presensya ng Panginoon. May iba naman ginagawa nila, dahil gabi ang gawain natin,
magmamall sila, kakain sila ng umaga, tapos gabi, sasama-sama sila maglingkod or umaten. Wala pong problema doon. Basta ilaan natin ang ating linggo bilang paggalang sa binigay ng Panginoon na araw ng pamamahinga. So, act of worship natin yun sa Panginoon. Itong pagsama-sama natin bilang spiritual family ay isang worship na rin natin sa Panginoon. So, yun lang po ang dalawang bagay. Dalawa na I believe talaga na nagagawa ng spiritual family natin na hindi nagagawa na ating mga family outside the church. So, bilang ating pagtatapos, ang Diyos ay napaka-generous. Amen po ba? Dahil, nung niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan, pinatawad, inako ang ating kasalanan, yung siya'y napako sa krus, inalin niya ang kanyang buhay. Nung muli siyang nabuhay, ay binigyan din niya tayo ng buhay, bagong buhay, buhay na walang hanggan. At nung bumalik siya sa kanyang trono sa langit, nag-iwan siya ng mga kasama natin, si Holy Spirit. Pero last month natin naging topic yon. At hindi lang si Holy Spirit ang ibinigay niya sa atin na makakasama natin, kundi spiritual family din natin. Itong mga katabi natin, itong mga kasama natin. May iba na bubuhay sa mundo, nakakala nila kaya na nilang mag-isa, pero sabi nga, no man is an island, kasi kailangan talaga natin na may makakasama sa buhay. Kaya may nakita ako, di ko alam kung sino nagsabi na ito, nakita ko lang ito eh. Sabi niya, na being included in God's family is the highest honor and the greatest privilege you will ever receive. Grabe. Tinuturing niya na isang malaking karangalan, malaking privilege ang magkaroon or makapabilang sa spiritual family. Kasi kita naman, narinig naman na natin kanina kung ano yung pagpapala na pwede nating makuha kapag meron tayong spiritual family. And nothing else comes close. Remember that when you feel unimportant, unloved, or insecure, remember to whom you belong. So, sabi sa may last verse pa tayo, no? Sabi sa Galatians 6:10, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa ating pananampalataya. Ang spiritual family, ang pumili niyan, ang ating Panginoong Diyos. Kung ang ating mga kaibigan ay tayo yung pumipili, sabi nga, dapat marunong ka daw pumili ng kaibigan. Dapat yung marunong, may pangarap sa buhay, may paggalang sa magulang, para maging ganun ka din, maging kagaya ka niya. So itong spiritual family na to, ang Diyos ang nagbigay sa atin ito. Siya ang naglagay sa atin sa simbahan na ito. Kaya ang Diyos ang nag-design nito, siya ang naglagay sa atin, kung saan family tayo mag-fit, kung saan tayo makakatulong, kung saan tayo lalago, kung saan tayo mas lalong mapapalapit sa Panginoon. Kaya kapatid, kapag nilagay ka ng Panginoon sa isang spiritual family, or wag na tayong lumayo, kapag nilagay tayo ng Panginoon dito sa spiritual family na meron tayo, wag na tayong umalis. Hindi porket na nasaktan ka sa sinabi ng churchmate natin, ng family member mo, ng spiritual parents mo, spiritual brothers and sisters mo, ay aalis ka na. Hindi po solusyon ang pag-alis. Dahil sa isang family, di pa nagkatampuhan, hindi naman tayo pwedeng mag-walk out, lalabas ka ng bahay, papahangin, pero babalik ka din sa family mo. Amen? Ganun din sa spiritual family natin. Kapag nasaktan ka, kapag parang may nagawa sa iyo ang iyong kapatid sa pananampalataya, intention man yan or unintention, pwede kang lumabas, pahangin ka, mag-reflect ka, mag-pray ka, balik ulit tayo sa church. Balik tayo ulit sa ating spiritual family.
Kasi bigay po ito sa atin ng Panginoon, biyaya niya sa atin. Hindi porket nahirapan ka na, aalis ka na, ayaw ka na. Kung nahirapan na, nasasaktan tayo, naguguluhan tayo, alam nyo, wala po tayo ibang tatakbuhan, kundi tayo rin po ang maglalapitan pag tayo may problema. Ang bata kapag kainaway yan sa labas, pagka umuwi yan, sino una niyang nilalapitan? Magulang. Hindi naman laruan niya. Hindi naman yung, hindi siya tatakbo bila sa kwarto, iiyak. Ang gagawin niya, tatakbo siya sa kanyang family members. Usually, magulang. Minsan, kung sino yung una niya makita, ate man niya, kuya niya, siya yung una niyang nilalapitan or tinatakbuhan. At yun din po ang purpose or gusto ng Panginoon na gawin natin bilang binigay niya na sa atin itong spiritual family. Kapag ka meron kayong problema, tayo pagsubok, may gusto tayo panalangin, gusto mo lumago ang pananampalataya mo sa Panginoon, ang tatakbuhan po natin ay ating spiritual family. Hindi ang barkada, dahil ako niniwala ko na hindi sila kagaya or hindi sila, wala sila ng nais ko yung hinahanap ko. Yung hinahanap natin ay matatagpuan lang natin dito sa simbahan or sa presensya ng Panginoon, sa Kanya lang mismo. Kaya sana, dahil ngayon na nalaman natin yung mga blessings na makukuha or nakukuha natin dahil meron tayong spiritual family, sikapin po natin na sa atin una manggaling yung pagpapala na yon. Maganda na may nakukuha tayo sa mga spiritual family natin, pero mas maganda kung tayo yung mismong paggagalingan nung pagpapala na yon. Tayo mismo yung unang magpe-pray para sa kanila, para gumaling sila, para lumago sila, para makasama natin sila na nag-worship sa Panginoon. At sana hindi rin po tayo, kumbaga hindi natin maisip kung ano yung maitutulong nila sa atin, ng spiritual family natin. Huwag mo isipin na ang may tutulong sa akin ni Tita Annalyn ay ang panalangin, so lagi lang ako sa kanya lalapit. Dapat isipin din po natin kung ano yung maitutulong mismo natin. Yung tayo mismo ang makakatulong sa kanila. Hindi sana dumating sa punto na, kumbaga, yung napapatanong ka, nung sinabi ni Pastor sa akin na may napapatanong kaya na sana hindi na lang sila yung naging family ko, church family ko, or naging kaibigan ko. Kasi puro, ito yung nakukuha ko sa kanila. Dapat kung ano yung naibibigay mo, ayun lagi nating iniisip. So itong bilang pagtatapos, saka 1 hour na pa ako. Last na po. Ito ay isang seryosong bagay. May naano ko lang dito. Meron akong kaibigan, nung na-aksidente siya, or napahamak siya, naputol yung hilalaki niya. Simula nun, di na siya naging okay. Hala, wala tumawa! Hala, talo pa kayo ng BGC. May isang kaibigan, naputulan ng kamay. Simula nun, naputulan siya ng hilalaki. Simula nun, di na siya naging okay. Hala, talo pa kayo ng BGC. Buti yung taga-BGC, nag-gets nila. Explain po natin. Di ba? Okay. Parang nga matawa kayo eh. Yan. Di ba, yung kaibigan ko, may ganyan. Yung hilalaki niya naputol. Simula nun, di na siya naging okay. Nung tinatanong ko siya kung okay siya, hindi siya okay. Ay, dito sa akin hindi. Ay, yung kabila, ay naputol din. Tumawa kayo, spiritual family ko. Dahil napanood ko lang din yun no Friday. Kasi mga kaibigan, yung spiritual family ko kasi nanood kami ng spiritual family, nanood kami ng isang joke, na isang comedy bar. So natuwa lang ako. Hindi, kasi natutunan ko doon, alam niyo kung natutunan ko. Ito, seryoso na po talaga to. Hindi, pero totoo lang, di ba? Ibig sabihin, kapag may kaibigan ka, always check on them. Kung okay pa ba sila. Tanong mo nga, mamaya putol na yung kamay ng katabi mo. Mamaya putol na, hindi siya makapag-okay. Ha? So, okay pa naman. So, paalala sa atin, walang kamay. Ayoko na sagutin. Bilang pagtatapos po ulit,
ini-embrace natin yung pagpapala mula sa ating spiritual family, but still, tayo po ang maging pagpapala higit sa kanila. Yun lang, sa Diyos po ang papuri.